Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez in batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay the church is under the headship of Christ. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Colossians chapter 1 verse 18 at buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi sa verse na, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything that He might have the supremacy. Or sa Tagalog, siya ang ulang ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang pangalan mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Nasabi sa verse na ang Lord natin na si Jesus daw ang ulo at una sa lahat ng bagay. Meaning siya ang nakakataas sa lahat hanggang sa buhay niya ang patay. Teaching number 1. Jesus is the head of the new humanity. Si Kristo ang ulo ng pagiging mga tao. Sa pamumuhay na natin makikita kung paano mabuhay dapat ang isang tao na ginawa ng Diyos. Teaching number 2. Jesus is the beginning and the firstborn. Kay Kristo nagsimula ang lahat at siya ang unang nilikha. Therefore, mag-bow down tayo sa ating Panginoon. Teaching number 3. Jesus has supremacy over all things. Ang huling katuruan ay walang sino man ang makakaangat o makakapantay kay Kristo. He has all the privilege and the rights dahil siya ang firstborn at nakasaad sa Bible na ang lahat ng supremacy ay sa kanya naaayon. Application number 1. We live under the head of Christ. Kaya tinawag natin siya na Lord sapagkat mas mababa tayo sa kanya. Namumuhay tayo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Application number 2. We live the resurrected life. Namumuhay tayo ngayon sa pangalawang pagkakataon na sapagkat si Kristo ang namuhay sa perpektong buhay. Application number 3. We proclaim the supremacy on Christ. Kailangan natin ipalaganap ang supremacy ng Panginoon o pagiging mataas niya sa lahat. Yun naman po ang aking devotions. Maraming salamat.